Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapwa ko mangingibig ng mga kwento. Handa na ba kayong buksan muli ang inyong mga puso at hayaang dalhin tayo ng mga salita sa isang panibagong paglalakbay? Sabi nila, ang tahanan daw ay isang paraiso, isang lugar ng kapayapaan at pagmamahal. Pero paano kung ang paraisong pinangarap mo ay isa palang kulungan at ang anghel na iyong pinakasalan ay may tinatagong sungay at buntot? Samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng mansyon, kundi sa katapatan ng isang pusong nagmamahal. Ito ang kwento ni Sinag sa unang kabanata, ang tunay na halimaw. Magaan ang mga hakbang ni Sinag de Leon habang tinatawid niya ang malawak na pasilyo ng kanilang mansyon sa Luntian Paraiso Village. Sa kanyang isang kamay ay ang buke ng mga paboritong puting rosas ni Dalisay at sa kabila naman ay ang kanyang briefcase. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mas maaga siyang umuwi mula sa business trip sa Cebu. 3 araw lamang siyang nawala. Ngunit para sa kanya, katumbas na yon ng 1 taon. Sabik na niyang mayakap ang kanyang mag-ina, ang kanyang magandang asawa, at ang kanyang pinakamamahal na nanay. Love! Nay! I'm home! Masigla niyang tawag. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malaking bahay. Ngunit walang sumagot. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Karaniwan, sa ganitong oras, naroroon sa sala si Ina Hiraya, nanonood ng paborito nitong teleserye, habang si Dalisay naman ay marahil nasa hardin. Inaasikaso ang mga halaman nito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Iniisip na baka doon niya matatagpuan ang mga ito. Ngunit bago pa man siya makarating, isang boses ang pumunit sa katahimikan. Isang boses na kilalang-kilala niya, ngunit may tonong ngayon niya lang narinig. Isang tono na puno ng lason at pagkasuklam. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong makita ang pagmumukha mo sa kusina kapag oras ng merienda ko? Boses iyon ni Dalisay. Ang kanyang Dalisay. Natigilan si Sinag. Ang mga paa niya'y tila napako sa kinatatayuan. Dahan-dahan, sumilip siya mula sa gilid ng pader. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Matanda ka? O sadyang bingi ka lang talaga? Patuloy ng boses. Ang pagkain mo ay nasa labahan. Doon ka kumain. Doon nababagay ang mga katulad mong taga-probinsya. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Hindi ito totoo. Baka nananaginip lang siya. Baka mali lang ang kanyang narinig. Ngunit ang sumunod na tanawin ang gumuho sa buong mundo niya. Nakita niya ang kanyang ina, si Ina Hiraya, ang babaeng nag-aruga sa kanya. Nagtrabaho sa umaga't gabi para lang mapag-aral siya, na nakatayo sa harap ng pinto ng laundry room. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay nanginginig. Sa nanginginig nitong kamay, hawak nito ang isang maliit na mangkok ng kanin na may kaunting tirang ulam. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito, tumulo mismo sa pagkain na hawak niya. Si Dalisay ay nakatayo sa harap ng kanyang ina, nakapamaywang, ang magandang mukha ay nababalutan ng isang ekspresyon ng matinding pagkamuhi. Ang Dalisay na nakikita niya ngayon ay hindi ang anghel na pinakasalan niya. Ito ay isang halimaw. Isang estrangherang may mukha ng kanyang asawa. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sige na, kumain ka na sa lungga mo. Sigaw ni Dalisay, sabay tulak sa balikat ng matanda. Nabuwal si Ina Hiraya papasok sa madilim na laundry room. Kumalat ang kanin sa sahig. Sa sandaling iyon, parang may sumabog sa loob ni Sinag. Ang init ay umakyat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang ulo. Ang buke ng rosas na hawak niya ay nayupi sa higpit ng kanyang pagkagigil. Bawat talulot na nalaglag ay tila isang piraso ng kanyang puso na nadudurog. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Dalisay,
Ilang minuto lang ang nakalipas, ay biglang napalitan ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Purong pagkasuklam. Ang lahat ng alaala nila, ang kanilang kasal, ang kanilang mga tawanan, ang mga pangako, ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Nanatili siyang nakatago sa likod ng pader. Ang paghinga ay mabigat. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng galit, sakit, at pagsisisi. Paano niya hinayaang mangyari ito sa sarili niyang ina, sa ilalim ng sarili niyang bubong? Ilang sandali pa, lumabas si Dalisay mula sa kusina. Hindi na malaya ng kanyang presensya. Nagbago ang anyo nito. Ang halimaw ay nawala at ang anghel ay bumalik. Isang matamis na ngiti ang muling sumilay sa perpekto nitong mga labi nang makita siya. An Veroya teniw, emnyo an kwa? Sabi nito sa malambing na boses na para bang walang anumang nangyari. Ang isang nangiti ay kayang magtago ng 1,000 kasinungalingan. At sa isang hapagkainan, ang bawat subo ay maaring may kasamang lason ng pagkukunwari. Ngayon, ating tutunghayan ang pagpapatuloy ng kwento ni Sinag sa 2 kabanata, ang kasinungalingan sa bawat ngiti. Background music fades out. Naramdaman ni Sinag ang paglamig ng kanyang buong katawan habang papalapit si Dalisay. Ang mga braso nito ay nakaunat para sa isang yakap. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ngunit ang imahe ng kanyang ina na umiiyak sa sahig ng laundry room ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang basag na plaka. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang pilitin ang sarili ng ngumiti. Isang ngangiting peke, isang maskarang isinuot niya upang itago ang bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Napagod ako sa biyahe, love. Sabi niya, ang boses ay bahagyang paos. Iniiwasan niyang magtama ang kanilang mga mata. Gusto ko lang sanang magpahinga. Tumango si Dalisay. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Of course, love. Maghahanda na ako ng hapunan. Tamang-tama. Niluto ko ang paborito mong kare-kare at tinulungan ako ni nanay. Ang huling mga salita ay tila isang sundang na bumaon sa puso ni Sinag. Tinulungan? Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang isumbat ang lahat ng kanyang narinig. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niya munang malaman kung gaano nakatagal nangyayari ang impyernong ito. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakamahaba at pinakamapait sa buong buhay ni Sinag. Ang bawat pagkain na isinusubo niya ay parang buhangin sa kanyang bibig. Nakaupo siya sa kabisera sa pagitan ng 2 babae sa kanyang buhay. Ang isa'y isang martir at ang isa'y isang demonyo. Pinanood niya si Dalisay na gampanan ng papel ng isang perpektong manugang. Siya mismo ang nagsandok ng kanin para kay Ina Hiraya. Inilagay niya ang pinakamalaking piraso ng baka sa plato nito. Nay, tikman niyo po ito. Masarap po ang pagkaluto, di ba? Sabi ni Dalisay. Ang boses ay matamis pa sa pulot. Nakita ni Sinag ang bahagyang panginginig ng kanyang ina. O, anak, masarap. Sagot nito, ang mga mata ay nakatuon lamang sa sariling plato. Habang inaabot ni Ina Hiraya ang baso ng tubig, biglang napansin ni Sinag ang isang bagay sa pulsuhan nito, isang maliit, bilog na pasa na may kulay lila at berde. Halos hindi ito kapansin-pansin, ngunit sa matalas niyang titig, kitang-kita niya ito. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Bigla niyang ikinuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Iyon ba ang dahilan kung bakit itinulak ni Dalisay ang kanyang ina kanina? Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Dalisay na may tatawagan lang daw sa kanyang mga kaibigan tungkol sa charity event. Ito na ang pagkakataon ni Sinag. Maingat niyang sinundan ng kanyang ina patungo sa silid nito. Kumatok siya ng marahan bago pumasok.
Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata ay malayo ang tingin. Nay, kamusta po kayo? Malamig niyang tanong, umupo siya sa tabi nito. May masakit po ba sa inyo? Umiling si Ina Hiraya, pilit na ngumiti. Wala anak, pagod lang siguro sa maghapon. Hinawakan ni Sinag ang kamay ng ina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pakasa sa pulsuhan nito. Nay, ano po itong pasa ninyo? Nakita niya ang gulat sa mga mata ng ina. Mabilis nitong binawi ang kamay at itinago sa kanyang likuran. Ah, ito ba? Wala ito anak. Nadulas lang ako kanina sa banyo. Alam mo na, tumatanda na talaga ang nanay. Ang pagsisinungaling na iyon ang mas lalong nagpasakit sa puso ni Sinag. Nagsisinungaling ang kanyang ina para pagtakpan ang halimaw na asawa niya. Nagsisinungaling ito dahil sa takot. Hindi na siya nagpumilit pa. Hinalikan na lamang niya ito sa noo. Magpahinga na po kayo, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sinag. Nakahiga siya sa tabi ni Dalisay, ngunit parang milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Ang bawat paghinga nito ay parang isang hagupit sa kanyang pandinig. Naalala niya ang mga kalyo sa kamay ng kanyang ina noong naglalabada pa ito para lang may maipambaon siya sa eskwela. Naalala niya ang mga gabing isa lang ang kanilang ulam dahil ibinili na niya ng libro ang perang dapat sanay para sa pagkain. Ang lahat ng sakripisyong yon, para lang ba sa ganito? Para lang tapak-tapakan ng babaeng pinili niyang mahalin. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Ang galit at pighati ay nagbigay daan sa isang matigas na determinasyon. Hindi sapat ang salita laban sa salita. Kailangan niya ng ebidensya. Ebidensyang hindi maitatanggi. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, sinisigurong hindi magigising ang katabi niyang ahas. Walang ingay siyang naglakad palabas ng kwarto. Isang lugar lang ang kanyang pupuntahan. Pumasok siya sa kanyang home office, isinara ang pinto at umupo sa harap ng kanyang computer. Sa ilang click lang, binuksan niya ang system para sa lahat ng security camera na nakapalibot sa kanilang mansyon. Nagsimula siyang mag-rewind. Isang araw, isang linggo, isang buwan. Kailangan niyang makita ang lahat. Sa likod ng mga pader na pinakintab at mga halamang inalagaan, may mga aninong gumagapang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mga aninong nabubuo mula sa mga lihim at kasinungalingan. Halina't samahan natin si Sinag sa kanyang paghahanap ng katotohanan sa dilim. Ito ang 3 kabanata. Mga anino sa paraiso. Background music fades out. Ang tanging liwanag sa loob ng opisina ni Sinag ay nagmumula sa malaking monitor ng computer. Ang mukha niya'y nababalutan ng malamig at asul na sinag mula sa screen na lalong nagpapatingkad sa galit na nababasa sa kanyang mga mata. Sa labas, ang buong Luntian Paraiso Village ay tahimik at payapa. Ngunit sa loob ng silid na yon, isang digmaan ang nagsisimula pa lamang. Ang mga daliri niya'y mabilis na kumikilos sa mouse. Pinapatakbo ang oras sa recorded footage. Pinili niya ang mga araw na nasa opisina siya o wala sa bansa. Sa una, ang nakikita niya ay ang karaniwang araw-araw na eksena. Si Dalisay na nag-eehersisyo, si Ina Hiraya na nagdidilig ng halaman, ang mga katulong na naglilinis. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang lumabas ang mga anino. Ipinatigil niya ang video sa isang eksena sa may hardin. May kausap ang kanyang ina sa intercom sa gate. Isang delivery man. Narinig niya ang medyo nabubulol na Ingles ng ina. Yes, hello? Who is you? Biglang lumitaw sa eksena si Dalisay na parang isang agilang maninila. Hinablot nito ang intercom mula sa kamay ni Ina Hiraya. Oh my God! Can't you even speak simple English? Narinig ni Sinag ang iritadong bulong ni Dalisay. Sapat lang para marinig ng ina, pero hindi nang kausap sa intercom. Nakita ni Sinag ang pagyuko ng kanyang ina. Ang kahihiyan ay malinaw na bakas sa mukha nito. Pagkatapos ng tawag,
Hinarap ni Dalisay ang matanda. Hindi marinig ni Sinag ang sinasabi dahil walang audio ang kamera sa labas. Ngunit nakikita niya ang galaw ng mga labi ni Dalisay, mabilis at matalim. Nakikita niya ang pagtaas ng kamay nito at pagduro sa mukha ng kanyang ina. Nagsimulang manikip ang dibdib ni Sinag. Pinatakbo niya ulit ang video, isang panibagong eksena. Sa kusina, masayang-masaya si Ina Hiraya na nagluluto. Nakita ni Sinag na paborito niyang adobo ang inihahanda nito. Nang matapos, maingat niya itong inilagay sa isang magandang lalagyan. Pag-alis ng ina sa kusina, pumasok si Dalisay. Tiningnan nito ang ulam, tinakpan ng ilong na para bang nandidiri. At walang awang ibinuhos ang lahat ng laman nito sa basurahan. Hindi na napigilan ni Sinag ang isang mura na kumawala sa kanyang bibig. Napasuntok siya sa mesa. Ang adobong yon. Iyon ang laging niluluto ng ina kapag umuuwi siya ng pagod galing trabaho. Iyon ang nagsisilbing gamot sa lahat ng kanyang pagod. At ngayon, nakita niya itong tinatapon na parang basura. Sunod-sunod na mga imahe ng kalupitan ang dumaan sa screen. Si Dalisay na sinasadyang ilak ang pinto ng hardin, hinahayaan si Ina Hiraya na mababad sa init ng araw ng halos 1 oras. Si Dalisay na kinuha ang mga damit na bagong laban ng ina mula sa sampayan at basta na lang inihagis sa sahig ng kwarto nito. At sa bawat eksenang yon, laging naroon sa isang sulok ang isang anino. Si Luz, ang kanilang kasambahay. Nakikita ni Sinag ang takot sa mga mata nito. Nakikita niya ang awa. Sa isang eksena, pagkatapos iwanan ni Dalisay si Ina Hiraya sa hardin, nakita ni Sinag si Luz na patagong lumapit sa bintana at maingat na inabutan ng isang basong tubig ang matanda. Isang maliit na kabutihan sa gitna ng malawak na karagatan ng kasamaan. Doon napagtanto ni Sinag ang lahat. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang kakampi. Mayroon siyang saksi. Mabilis at sistematiko, kinopya ni Sinag ang lahat ng mahahalagang video file. Inilipat niya ang mga ito sa isang maliit at itim na external hard drive. Isang hard drive na magiging bala niya sa digmaan. Maingat niya itong itinago sa ilalim ng mga papeles sa loob ng kanyang briefcase. Kinaumagahan, bumaba si Sinag na may bagong determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang malamig na galit. Naabutan niya si Dalisay sa hapagkainan. Nakangiti na naman na parang isang santa. Hindi niya ito pinansin. Ang hinahanap ng kanyang mga mata ay si Luz. Nakita niya itong papunta sa kusina. May dalang basket ng mga labahin. Mabilis siyang tumayo. Sinadya niyang iwan ang kanyang cellphone sa mesa. Sinundan niya si Luz. Sa isang pasilyo kung saan walang ibang tao at hindi abot ng mga kamera, tinawag niya ito sa mahinang boses. Luz. Huminto si Luz. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Nakita ni Sinag ang pag-igting ng mga balikat nito. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Sir Sinag? Nautal nitong tanong. Ang mga mata ay mabilis na tumingin sa paligid, na para bang takot na may makakita sa kanila. May kailangan po kayo? Lumapit si Sinag, sapat lang para hindi na nila kailangan panglakasan ang kanilang mga boses. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sinisigurong makikita nito ang sinseridad sa kanyang mukha at hindi ang pananakot. Luz, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nakita niya ang paglunok ni Luz. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito. Po? Tungkol po saan, sir? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sinag. Alam niyang bawat segundong lumilipas ay panganib. Alam ko na ang lahat. Ang 4 na salitang yon ay tila isang bombang sumabog sa pagitan nila. Nakita ni Sinag kung paano biglang namutla si Luz. Nabitawan nito ang hawak na baket. Ang mga damit na bagong laba ay kumalat sa sahig, ngunit walang sino man sa kanila ang gumalaw para pulutin ang mga iyon.
Nanginginig ang mga labi ni Luz na tila may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. Nakita ko ang lahat sa kamera. Luz. Pagpapatuloy ni Sinag, ang boses ay mas bumaba pa. Nakita ko ang ginagawa ni Dalisay sa nanay at nakita rin kita. Biglang napayuko si Luz. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Sir, patawarin niyo po ako. Wala po akong... Hindi. Mabilis na putol ni Sinag. Hindi kita sisisihin. Sa katunayan, kaya ako narito ay para magpasalamat. Inanggat ni Luz ang kanyang mukha. Ang pagkalito ay malinaw na mababasa rito. Nakita ko ang pag-abot mo ng tubig sa nanay. Nakita ko ang pag-aalala mo sa kanya. Sabi ni Sinag, alam kong natatakot ka, pero hindi mo siya pinabayaan. At ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Luz ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tumango ito ng paulit-ulit. Ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang kislap ng katapangan. Tiningnan ni Sinag ang pasilyo sa huling pagkakataon bago muling ibinalik ang tingin sa kasambahay. Ang babaeng ito na sa tingin ng asawa niya ay isang hamak na utusan lang ay ang magiging pinakamahalagang kakampi niya. Luz, sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula. Sa isang mundong puno ng ingay at pagkukunwari, ang pinakamahalagang maririnig natin ay ang isang munting tinig na nagsasabi ng katotohanan. Isang tinig na, bagamat nanginginig sa takot, ay may taglay na lakas na kayang gumiba ng pinakamatibay na pader ng kasinungalingan. Ating pakinggan ang pagpapatuloy ng paglalakbay ni Sinag sa ika-4 na kabanata. Ang boses ng katotohanan. Background music fades out. Dinala ni Sinag si Luz sa laundry room, ang mismong lugar kung saan niya nasaksihan ang pagyurak sa dignidad ng kanyang ina. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng humihinang washing machine ang tanging ingay sa pagitan nila. Doon, sa gitna ng amoy ng sabon at mga bagong labang damit, nagsimulang ilahad ni Luz ang buong katotohanan. Nanginginig ang boses nito sa simula. Ang mga salita ay tila hirap kumawala. Ikinuwento niya ang mga pang-araw-araw na pagpapahirap na hindi nakukunan ng kamera. Ang mga masasakit na salitang ibinubulong ni Dalisay kay Ina Hiraya kapag sila lang ang naiiwan. Ang pagtatapon ni Dalisay sa mga lumang litrato ng pamilya nila, tinawag itong basura mula sa probinsya. Ang pag-ipit sa sustento para sa mga gamot ng matanda. Bawat salita ni Luz ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Sinag. Ang galit sa loob niya ay parang apoy na unti-unting lumalaki. Tinutupok ang lahat ng natitirang magagandang alaala niya, kasama si Dalisay. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Luz? Halos pabulong na tanong ni Sinag. Ang boses ay basag. Umiling si Luz. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Natakot po ako, sir. Binalaan po ako ni Ma'am Dalisay na ipapakulong niya ako kapag nagsalita ako. Kailangan ko po ng trabaho. Pero sir, ang totoo, huminga ito ng malalim. Hindi ko na po kaya. Ang sakit-sakit na pong makita si Nanay Hiraya na ginaganito. May kinuha si Luz mula sa bulsa ng kanyang uniforme, isang luma at mumurahing cellphone na may mga gasgas na ang screen. Sir, alam ko pong hindi sapat ang salita ko laban kay ma'am. Kaya po, maingat niyang pinindot ang screen. Nag-navigate sa isang folder na nakatago sa ilalim ng ibang mga file. Inabot niya ang telepono kay Sinag. May mga inirecord po ako. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Sinag. Kinuha niya ang cellphone, ang kanyang high-tech na wireless earphones ay tila hindi nababagay sa lumang device na hawak niya. Ikinabit niya ang mga ito sa kanyang tainga at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang kaluskos at pagkatapos ang boses ni Dalisay, malinaw, matinis at puno ng kamandag. Wala kang silbi, pabigat ka lang sa buhay namin. Sana hindi ka na lang dinala ni Sinag dito.
Napapikit si Sinag. Ang kanyang panga ay nag-igting. Sunod na recording. Tingnan mo nga yung mga kamay mo. Magaspang. Kamay ng isang alipin. Wag na huwag mong hahawakan ang mga gamit ko gamit yang marurumi mong kamay. Naiintindihan mo. Narinig ni Sinag ang mahinang paghikbi ng kanyang ina sa background. Sunod na recording. Ano ang akala mo? Mahal ka ng anak mo? Awa lang yan. Awa dahil mukha kang kaawa-awa. Kung hindi lang dahil sa kahihiyan, matagal ka na niyang ipinatapon sa kung saang lupalop. Sa bawat salita, parang may kung anong dumudurog sa dibdib ni Sinag. Ang cellphone sa kanyang kamay ay nanginginig dahil sa higpit ng kanyang hawak. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsimulang lumitaw. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Isang luha ng purong galit. Tinanggal niya ang earphones, hindi na makayanan ang naririnig. Tumingin siya kay Luz na ngayon ay umiiyak na ng walang tunog. Luz, hirap niyang sabi. Bakit mo to ginawa? Bakit mo tiniis ang panganib para dito? Huminga ng malalim si Luz, pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Sir, kasi po, si Nanay Hiraya, kapag nakikita ko po siya, naaalala ko ang nanay ko. Nabasag ang boses nito. Ganyan na ganyan din po ang dinanas ng nanay ko sa mga biyenan niya. Pinagsisilbihan niya sila, pero tinatrato siyang parang hayop. Namatay po ang nanay ko sa sama ng loob, sir. Hindi niya kailanman na ipagtanggol ang sarili niya. Tumingin siya ng diretso kay Sinag. At sa unang pagkakataon, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi na takot, kundi isang matinding determinasyon na nabuo mula sa sakit ng nakaraan. Ayoko na pong maulit yon kay Nanay Hiraya. Ayokong may isa na namang mabuting ina na mamatay sa lungkot ng walang nakakaalam sa kanyang pinagdaanan. Kahit sa ganitong paraan lang po, sir, gusto kong mabigyan siya ng hustisya. Ang kwento ni Luz ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Sinag. Ang problema niya, na sa tingin niya ay kanya lamang, ay biglang naging salamin ng sakit na dinanas ng ibang tao. Ang katapangan ng babaeng nasa harap niya ay nagbigay sa kanya ng kahihiyan at kasabay nito ng panibagong lakas. Hindi na siya isang simpleng kasambahay sa paningin ni Sinag. Si Luz ay isang bayani. Inilagay ni Sinag ang kanyang kamay sa balikat ni Luz. Isang kilos ng pasasalamat, paggalang at pangako. Salamat, Luz, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Maraming salamat. Pangako, hindi masasayang ang tapang mo. Poprotektahan kita. Tumango si Luz at sa wakas ay isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi nito. Sir, may isa pa po. Ito po ang pinakahuli at ito po ang dahilan kung bakit kailangan nyo nang malaman ang lahat ngayon. Muli niyang itinuro ang cellphone. May isang file pa sa dulo ng listahan. Tumingin si Luz sa kanya. Ang mga matay nagbababala. Kailangan niyo po itong pakinggan. Muling isinuot ni Sinag ang earphones. Ang puso niya ay kumakabog na naman. Pinindot niya ang play. Sa pagkakataong ito, boses ni Dalisay ang narinig niya. Pero hindi ito sumisigaw. Ang boses ay kalmado, malamig at palihim, na mas lalong nakakakilabot. May kausap ito sa telepono, isang lalaki. Yes, doctor. Everything's set for the party next week. No, he suspects nothing. After the party, that's when we proceed. Kailangan nating ayusin ang isang check-up. Isang mental health assessment para sa matanda. Yes, you know what to do. Make it look convincing. Ilagay mo sa report na she's showing signs of dementia, na nagiging panganib na siya sa sarili niya. Para wala nang tanong-tanong kapag dinala ko na siya sa pinakamagandang home for the aged na mahahanap ko. Narinig ni Sinag ang mahinang pagtawa ni Dalisay sa kabilang linya. Isang tawang nakapangilo ng buto. Oo, malaki ang ibabayad ko sa'yo. Just get it done. Kailangan nang matanggal ang pabigat na yan sa bahay na to.
Natapos ang recording, ngunit si Sinag ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Ang earphones ay nasa kanyang mga tainga pa rin, ngunit ang tanging naririnig na niya ay ang ugong sa loob ng kanyang ulo. Ang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Hindi na ito simpleng pang-aabuso. Ito ay isang plano, isang masama at kalkuladong balak para itapon ang sarili niyang ina na parang isang basurang walang silbi. Ang babaeng pinakasalan niya ay hindi lang isang halimaw, isa siyang demonyo. Sa likod ng bawat magandang palamuti ay may aninong nagkukubli. Sa likod ng bawat matamis na ngiti ay may isang planong hindi mo inaasahan. Ngayon, ating silipin ang mundo mula sa paningin ng isang anghel na may itim na pakpak. Ito ang 5 kabanata. Ang masamang balak. Background music fades out. Ang mga daliri ni Dalisay Reyes ay marahang dumadampi sa makapal at mamahaling papel. Ito ang final guest list para sa kanilang taon ng charity gala na sa unang pagkakataon ay gaganapin mismo sa mansyon nila. Ang mga pangalan ay tila musika sa kanyang pandinig. Mga senador, mga CEO, mga tanyag na socialite. Ito na yon. Ito ang gabi na magpapatibay sa kanyang posisyon bilang reyna ng kanilang munting paraiso. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lahat ay perpekto. Ang catering, ang mga bulaklak na inimport pa mula sa Holland, ang orchestra. Lahat ay nakaayos ayon sa kanyang maselang panlasa. Ngunit habang nililibot niya ng tingin ang kanyang perpektong sala, ang kanyang mga mata ay napadako sa labas, sa may hardin. At doon, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho na parang bula. Nandoon si Ina Hiraya, nakasuot ng luma nitong duster at may hawak na maliit na pala. Masayang nagbubungkal ng lupa, malapit sa kanyang mga Ecuadorian roses. Ang tanawin na yon ay parang isang dumi sa isang puting-puting tela. Ang imahe ng probinsya, ng kahirapan, ng lahat ng bagay na matagal na niyang tinalikuran ay naroron mismo sa kanyang bakuran. Naramdaman ni Dalisay ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Ang matandang iyon ang nag-iisang balakid sa kanyang perpektong buhay. Palagi itong nandyan, isang paalala ng pinagmulan ni Sinag, isang pinagmulan na sa tingin niya ay kahiya-hiya. Hindi na, kailangan na itong matapos. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kanyang pribadong pag-aaral. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang isang numero na matagal na niyang nakasave sa ilalim ng ibang pangalan. "Hello, Dr. Alcaraz," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay naging malamig at direkta. "Dalisay Reyes here." May narinig siyang pag-aayos ng papeles sa kabilang linya. Mrs. De Leon, napatawag ka." "Yes, Doktor," sabi ni Dalisay. Lumakad siya patungo sa bintana kung saan tanaw pa rin niya ang matanda. "I think we need to speed things up. Ang kondisyon ng mother-in-law ko, lumalala na." "Talaga ba?" tanong ng doktor. May pahiwatig ng interes sa boses nito. "Oo, she's becoming forgetful. Minsan, nakikipag-usap siya sa sarili niya. I'm getting worried, Doctor. Baka maging panganib na siya sa sarili niya." Pagsisinungaling ni Dalisay, ang bawat salita ay maingat na pinili. Ang charity gala ay sa susunod na linggo na. Pagkatapos noon, kailangan na nating isagawa ang assessment. Kailangan kong maipakita kay Sinag na kailangan na ng nanay niya ng professional care. "Naiintindihan ko," sabi ng doktor. "I will prepare the necessary documents." Isang report na magpapatunay na mayroon siyang signs of dementia. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Dalisay. "Excellent. At syempre, Doktor, huwag kang mag-alala. Sa professional fee mo, magiging masaya ka." Pagkatapos ng tawag,
Ibinaba ni Dalisay ang telepono. Nakaramdam siya ng matinding gaan ng loob. Napakatalino niya talaga. Ito ang pinakamalinis na solusyon. Ilalagay niya si Ina Hiraya sa isang mamahaling nursing home, isang lugar kung saan hindi na niya ito makikita, ngunit hindi rin siya masisisi ni Sinag dahil para naman yon sa kapakanan ng ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilarawan sa isip ang hinaharap. Isang bahay na walang amoy ng mentol at katingko. Isang bahay kung saan hindi na niya kailangang marinig ang nabubulol na Ingles ng matanda. Isang bahay na sa wakas ay magiging tunay na paraiso. Kanya lamang. Sa kanyang tagumpay, dahan-dahan siyang lumingon, isang maliit na ngiti pa rin ang nakaguhit sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiti niya ay biglang nanigas. Nakatayo sa may pintuan ng silid si Sinag. Ang mukha nito ay blangko, walang emosyon. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo, nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi niya mabasa kung ano ang iniisip nito. Galit ba ito? Malungkot? Wala. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Dalisay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Kanina ka pa dyan? Tanong niya. Ang boses ay naging isang mahinang bulong. Sa isang entablado ng pagkukunwari, ang pinakamahusay na aktor ay ang siyang kayang itago ang tunay na nararamdaman. Bawat ngiti ay isang linya sa script, bawat yakap ay isang kilos na may nakatagong pakay. Ating tunghayan ang sayaw ng dalawang pusong naglalaban sa dilim. Ito ang ika-6 na kabanata. Sayaw ng mga maskara. Background music fades out. Kinailangan ni Sinag na gamitin ang lahat ng hibla ng pagpipigil sa kanyang katawan upang piliting ngumiti. Ang tanong ni Dalisay ay nakabitin sa hangin, puno ng pag-aalinlangan. Hindi naman, sagot ni Sinag. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Kararating ko lang. Narinig kitang may kausap sa telepono, kaya hindi muna ako pumasok. Ayokong makaistorbo. Nakita niya ang bahagyang pagginhawa sa mukha ni Dalisay. Lumapit ito at niyakap siya. Ipinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. Sinong kausap mo? Tanong ni Sinag na para bang walang alam. Yung event planner lang. Kinukumpirma ko lang ang ilang detalye para sa party. Mabilis nitong sagot. Isang perpektong kasinungalingan. Halika. Tulungan mo akong pumili ng isusuot kong gown. Gusto kong maging pinakamaganda sa gabing iyon para sa'yo. Ang bawat salita ay parang laso na dahan-dahang tumatagos sa kanyang pandinig. Ngunit tumangulang siya. Nagsimula na ang sayaw. Dinala siya ni Dalisay sa kanilang walk-in closet. Isang silid na mas malaki pa sa unang apartment na tinirhan ni Sinag. Inilabas nito ang isang kumikinang na evening gown na kulay champagne, pinalamutian ng libu-libong maliliit na kristal. Isinuot niya ito. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, mukha siyang isang diwata. Maganda, perpekto, at kaakit-akit. Ano sa tingin mo, love? Tanong nito. Umikot ito ng dahan-dahan. Bagay ba sa akin? Tinitigan siya ni Sinag. Ang nakikita niya ay hindi ang babaeng kanyang minahal. Ang nakikita niya ay isang halimaw na nababalutan ng seda at mga diamante. Isang mangangaso na nag-aabang ng kanyang biktima. Napakaganda mo, sagot ni Sinag. Ang mga salita ay tila abo sa kanyang bibig. Ikaw ang magiging pinakamagandang bituin sa gabing iyon. Ngumiti ng malapad si Dalisay, kontento sa kanyang narinig. Hindi nito nakita ang malamig na apoy na nagliliyab sa mga mata ng kanyang asawa. Kinagabihan, nagdahilan si Sinag na marami siyang trabahong kailangang tapusin. Muli siyang pumasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ngunit hindi mga papeles ang kanyang inatupag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang pinagkakatiwalaan niyang kaibigan, si Marco, na isang sound engineer. Marco, pare,
Simula ni Sinag, kailangan ko ng isang malaking pabor. Kahit ano pare, para sa'yo. Sagot sa kabilang linya. Sa charity party namin sa Sabado, gusto ko sanang magkaroon ng isang special tribute para sa nanay. Sabi ni Sinag, pinipili ng maigi ang kanyang mga salita. May inihanda akong isang audio presentation. Pwede mo bang iset up para sa akin na maipapatugtog ko ito sa main sound system ng bahay ng walang nakakaalam? Isang sorpresa. Kayang-kaya pare. Padala mo lang sa akin ang file. Ako na ang bahala sa lahat. Magandang ideya yan. Matutuwa si Tita Hiraya niyan. Salamat pare. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sabi ni Sinag, bago ibaba ang tawag. Tumingin siya sa itim na hard drive na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Oo, isang sorpresa nga ito. Isang sorpresang hindi malilimutan ni Dalisay habang buhay. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang teatro. Si Dalisay ay naging mas maasikaso pa kay Ina Hiraya. Palagi itong nagtatanong kung ano ang gusto nitong kainin, kung komportable ba ito. Ngunit alam na ni Sinag ang lahat. Nakikita niya ang pagkasuklam sa likod ng bawat pekeng ngiti, ang pagbabanta sa likod ng bawat malambing na salita. Sinadya ni Sinag na umuwi ng maaga araw-araw. Ginugol niya ang kanyang oras sa piling ng ina. Magkasama silang nagdidilig ng halaman. Nagbuklat sila ng mga lumang photo album, tinatawanan ng kanyang mga litrato noong bata pa siya. Sa bawat kwento ng ina tungkol sa kanilang nakaraan, mas lalong tumitindi ang sakit at pagsisisi sa puso ni Sinag. Isang hapon, habang nagkakape silang tatlo sa sala, biglang nagsalita si Dalisay sa pinakamalambing nitong boses. Nay, I was thinking. Simula nito, hinawakan pa ang kamay ng biyenan. Ang party sa Sabado, it will be very loud and very tiring. Maraming tao, baka ma-overwhelm po kayo. Tumingin si Ina Hiraya sa kanya, may pag-asa sa mga mata. Kaya ko naman anak, ngumiti si Dalisay. I know po, pero para na rin po sa kalusugan ninyo, para hindi po kayo mapagod. Maybe it's best if you just rest in your room during the party. Ipapahatid ko na lang po ang pagkain ninyo doon para po mas komportable kayo. Nakatitig lang si Sinag. Ang tasa ng kape ay nanigas sa kanyang kamay. Naroon na naman iyon. Ang kalupitan na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. Nakita niya ang dahan-dahang pagkawala ng liwanag sa mga mata ng kanyang ina. Ang pag-asang naroon kanina ay biglang naging isang blangkong pighati. Sige anak, kung iyan ang sa tingin mo'y mas makakabuti, sabi ni Ina Hiraya sa halos pabulong na boses. Ang mga salitang iyon, ang tila huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang bigat ng lahat ng paninira, lahat ng sakit na tiniis niya ng mag-isa ay biglang bumagsak sa kanya. Bigla, napahawak si Ina Hiraya sa kanyang dibdib. Isang malakas na paghingal ang kumawala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Nay! Sigaw ni Sinag, kasabay ng pagbagsak ng tasang hawak niya sa sahig. Bago pa man siya makakilos, ang kanyang ina ay bumagsak. Mula sa kinauupuan nito, walang malay. May mga sandaling ang katawan ay napapagod at bumibigay. Ngunit ang puso at kaluluwa, kahit sugatan, ay patuloy na naglalakbay sa mga alaala. Ating damhin ang tibok ng puso ng isang ina na nasa bingit ng pagsuko. Ito ang 7 kabanata. Sa bingit ng kamatayan. Background music fades out, leaving only a soft, ambient hum. Isang puting liwanag. Iyon ang unang bagay na nakita ni Ina Hiraya. Walang sakit, walang bigat. Isang payapang katahimikan lamang. Nasaan ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Ito na ba ang langit? Dahan-dahan, ang puting liwanag ay nagkaroon ng hugis. Nakita niya ang isang maliit na barong-barong. Ang sahig ay lupa, ang dingding ay sawali. Sa labas, naririnig niya ang paghampas ng malakas na ulan sa bubong na yero. Sa isang sulok, may isang batang lalaki na nakayupyop sa ilalim ng kumot, nanginginig sa ginaw. Ang batang iyon
ay si Sinag. Ang alaala ay kasing linaw ng tubig. Isang gabi ng bagyo, halos liparin ng hangin ang kanilang munting bahay. Magdamag siyang gising, nilalagyan ng mga palanggana ang bawat butas sa bubong. Tinitiyak na hindi mababasa ang kanyang nag-iisang anak. Ang kanyang hiraya, ang kanyang pag-asa. Lumabo ang imahe at napalitan ng panibago. Nasa isang talyer siya ngayon, ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa. Nagpupukpok siya ng bakal sa ilalim ng tirik na araw. Ang bawat palo ng maso ay may kasamang pangarap. Ang pambayad sa matrikula ni Sinag, ang pambili ng mga libro nito, ang pambaon nito sa araw-araw. Pagod na pagod siya, ngunit sa tuwing maaalala niya ang nangiti ng kanyang anak, kapag nagpapakita ito ng mataas na marka, ang lahat ng pagod ay nagiging lakas. Para sa'yo ito, anak, bulong niya sa hangin. Lahat para sa'yo. Muling nagbago ang tanawin. Araw ng pagtatapos ni Sinag sa kolehiyo. Cum laude. Habang umaakyat ito sa entablado, nakaupo siya sa pinakalikurang bahagi ng auditorium. Suot ang pinakamaganda niyang bestida na hiniram pa niya sa kanyang komore. Tumutulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi dahil sa lungkot. Ito ay mga luha ng tagumpay. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay nagbunga. Ang kanyang munting sinag ay isa ng ganap na araw, handa nang magbigay liwanag sa mundo. At ngayon, nasaan siya? Ang mga masasayang alaala ay biglang napalitan ng dilim. Ang amoy ng grasa ay napalitan ng amoy ng disinfectant. Ang tunog ng ulan ay napalitan ng mahinang tunog ng isang makinang tumitibok. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot na hindi pisikal. Ito ay sakit ng kaluluwa. Pabigat ka lang. Ang boses ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Malinaw at malupit. Wala kang silbi. Sana hindi ka nalang dinala ni Sinag dito. Siguro nga ay tama si Dalisay. Ang mundong ito, ang magandang bahay na ito, ay hindi para sa kanya. Ang mga kamay niya ay magaspang. Hindi bagay sa mga mamahaling kubyertos. Ang kanyang pananalita ay luma. Hindi bagay sa mga sosyal na pag-uusap. Baka nga isa lang siyang pabigat. Isang madilim na anino sa maningning na buhay ng kanyang anak. Bumukas ang isang pinto sa kanyang isipan. Sa kabilang banda ay isang hardin, isang payapang lugar, isang lugar kung saan wala nang masasakit na salita. Isang lugar kung saan pwede na siyang magpahinga. Gusto na niyang tawirin ang pinto. Gusto na niyang sumuko. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa, may narinig siyang isang pamilyar na boses. Nay, gumising ka po. Parang awa niyo na. Boses yun ni Sinag, umiiyak. Ang kanyang anak ay umiiyak. Kasabay ng boses na yon, may narinig siyang isa pa. Sinag, calm down. The doctor said it was just a minor heart palpitation due to stress. Tumatanda na talaga siya, kaya kailangan na niya ng professional care. This proves my point. Boses iyon ni Dalisay, puno ng pagkukunwari. Ang dalawang boses ay naglalaban sa kanyang pandinig. Ang isa ay humihila sa kanya pabalik sa buhay. Ang isa ay nagtutulak sa kanya patungo sa kadiliman. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Iyon ang huling naisip ni Ina Hiraya. Kailangan niyang protektahan si Sinag, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang sarili niyang kapahamakan. Kung ang pag-alis niya ang magbibigay ng kapayapaan sa pamamahay ni Sinag, gagawin niya iyon. Dahan-dahan, sa lahat ng natitira niyang lakas, ipinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat, ngunit naaninag niya ang mukha ng kanyang anak, basang-basa sa luha, nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Isang ngiti, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak, bulong niya, ang boses ay tuyo at mahina na parang isang dahon. Hayaan mo nang umalis si nanay. Sa bawat pagsubok,
May isang sandali ng pagpapasya, isang sandali kung saan ang pighati ay nagiging tapang at ang mga luha ay nagiging sandata. Ang isang taong halos sumuko na ay babangon, hindi para makipag-away, kundi para tapusin ang laban. Ito ang ikawalong kabanata, ang huling pagkukunwari. Background music fades out. Ang mga salita ni Ina Hiraya ay tumagos sa puso ni Sinag na parang isang punyal na yelo. Hayaan mo nang umalis si nanay. Ang pagsuko. Ang huling sakripisyo ng isang ina na sa tingin niya ay pabigat na lamang. Sa isang iglap, ang lahat ng luhang dumadaloy sa mga mata ni Sinag ay natuyo. Ang pighati sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na bato ng determinasyon. Hindi siya papayag. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina. Ang kanyang paghawak ay hindi na desperado, kundi puno ng katiyakan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hindi po mangyayari yan, Nay, sabi niya. Ang boses niya'y nawalan na ng panginginig. Ito'y naging matatag at puno ng isang pangakong hindi masisira. Hindi po kayo aalis at hinding-hindi na po kayo muling iiyak. Tapos na po ang pagtitiis ninyo. Ako na po ang bahala sa lahat. Magtiwala lang po kayo sa akin. Nakita niya ang bahagyang pagtataka sa mga mata ng ina na para bang nakikita nito ang isang bagong sinag. Isang sinag na hindi na ang anak na nalilito, kundi isang lalaking handa nang pumaslang ng mga demonyo. Dahan-dahan, tumango si Ina Hiraya. Ang isang butil ng pag-asa ay muling sumilay sa kanyang pagod na mukha. Sa sandaling iyon, lumapit si Dalisay. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Si Sinag, she's not well. This proves my point. Kailangan na talaga niya ng tulong. Dahan-dahang binitawan ni Sinag ang kamay ng ina at tumayo upang harapin ang kanyang asawa. Tinitigan niya ito, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. At pagkatapos, sa paraang hindi inaasahan ni Dalisay, marahan siyang tumango. Tama ka, sabi ni Sinag sa isang boses na pagod at talunan. Tama ka, Dalisay. Pasensya ka na. Masyado lang akong nag-alala. Siguro nga ay tama ang iniisip mo para sa kanya. Ang tagumpay ay kumislap sa mga mata ni Dalisay. Sa wakas, sumuko na rin si Sinag. It's okay, love, sabi nito. Hinaplos pa ang kanyang braso. Naiintindihan ko. Ginagawa natin ito para sa kanya. Sige, sabi ni Sinag. Ituloy mo ang paghahanda para sa party. Kailangan mong maging perpekto sa gabing iyon. Ako na ang bahala kay nanay dito. Sa isang matamis na ngiti, hinalikan siya ni Dalisay sa pisngi at umalis. Upang ituloy ang mga tawag nito. Hindi nito napansin ang tingin ni Sinag na sumunod sa kanya. Isang tingin na kasing lamig ng kamatayan. Pagkalabas ng ospital, habang nasa sasakyan, palihim na tinext ni Sinag si Luz. Tuloy ang lahat. Maging handa ka. Ang sagot ay dumating kaagad. Opo, sir. Hinihintay na lang po namin ang hudyat ninyo. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay napuno ng mga paghahanda. Ang mga bulaklak, ang mga ilaw, ang entablado. Si Dalisay ay nasa kanyang elemento, isang reynang naghahanda para sa kanyang koronasyon. Palagi siyang nakangiti. Masaya dahil sa wakas ay nasa panig na niya si Sinag. Habang pinapanood ni Sinag ang lahat ng ito, wala siyang ibang nararamdaman kundi isang nagyeyelong kalma. Ang bawat magandang palamuti ay isang pako sa kabaong ng kanyang kasal. Ang bawat masayang tugtugin ay ang magiging saliw sa pagbagsak ng isang reyna. Dumating ang gabi ng paghuhukom. Ang Luntian Paraiso Village Mansion ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang hangin ay puno ng tunog ng marahang musika mula sa isang string quartet at ang halimuyak ng mga mamahaling pabango. Ang mga bisita na suot ang kanilang pinakamagagarang damit ay humahanga sa karangyaan ng paligid. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Dalisay, suot ang kanyang champagne-colored gown.
Isa siyang pangitain ng perpeksyon. Lumapit siya kay Sinag na nakatayo sa tabi ng malaking hagdanan. Suot ang isang itim na tuksido. Ang mukha ni Sinag ay kalmado. Ang kanyang tindig ay matatag. Kinuha ni Dalisay ang braso ni Sinag. Ang kanyang mga kuko na perpektong na manicure ay dumampi sa mamahaling tela. Sumandal siya at bumulong sa kanyang tainga. Ang hininga ay mainit at puno ng tagumpay. Ito ang gabi natin, mahal ko. Dumating na ang oras. Ang oras kung kailan ang lahat ng maskara ay babagsak, ang lahat ng lihim ay mabubunyag, at ang hustisya na matagal nang natutulog ay sa wakas magigising. Ito ang ikasiyam na kabanata. Ang gabi ng paghuhukom. Silence, then the faint sound of party chatter and clinking glasses begins in the background. Sa gitna ng bulwagan, matapos ang masaganang hapunan, umakyat si Dalisay sa isang maliit na entablado na inihanda para sa okasyon. Isang spotlight ang sumunod sa kanya at ang malambing na tunog ng piano ang naging saliw sa kanyang paglalakad. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang bawat bisita ay nabighani sa kanyang kariktan. Huminga siya ng malalim sa harap ng mikropono. Isang matamis at mapagkumbabang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng sinseridad. Maraming salamat po sa pagdalo sa aming munting pagtitipon para sa isang napakagandang layunin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, sa pag-aaruga sa mga nangangailangan. Pagkatapos, tiningnan niya si Sinag na nakatayo malapit sa entablado. Ngunit ang pinakamahalagang aral ng pagkakawanggawa ay nagsisimula sa loob ng ating sariling tahanan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay bahagyang lumuha. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang aking asawa, si Sinag, at lalo na ang aking pinakamamahal na biyenan, si Ina Hiraya, na sa kasamaang palad ay nagpapahinga ngayong gabi. Sila ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Dalisay ay tila isang anghel, isang perpektong asawa, at manugang sa kanilang paningin. Nang matapos ang palakpakan, kinuha ni Sinag ang isa pang mikropono mula sa isang stand sa gilid. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado upang tumabi sa kanyang asawa. Nakita niya ang panandaliang pagtataka sa mga mata ni Dalisay, ngunit napalitan din ito kaagad ng isang ngiti. Salamat sa iyong mga salita, mahal ko, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Totoo ang sinabi mo, ang pamilya ang pinakamahalaga. At dahil diyan, nais ko ring magbigay ng isang espesyal na regalo, isang sorpresang pagpupugay para sa aking ina. Tumingin siya sa direksyon ng sound booth kung saan naroon si Marco, ang kanyang kaibigan. Isang halos hindi kapansin-pansing tango ang kanyang ibinigay. Tumango pabalik si Marco. Ang sumusunod, pagpapatuloy ni Sinag, ay isang koleksyon ng mga tunog. Mga tunog na nagpapakita ng tunay na nangyayari sa loob ng aming tahanan kapag ang mga pinto ay nakasara. Isang pagpupugay sa katatagan at sakripisyo ng aking ina. Nagsalubong ang mga kilay ni Dalisay. Hindi niya naintindihan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang mga speaker sa buong paligid ay naglabas ng isang mahinang kaluskos. At pagkatapos, wala kang silbi. Pabigat ka lang sa buhay namin. Sana hindi ka nalang dinala ni Sinag dito. Ang boses ni Dalisay, matinis, malupit at walang bahid ng pag-aalinlangan, ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang nangiti sa mukha ni Dalisay ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang lahat ng bisita ay natigilan. Ang bulungan ay nagsimula. Tingnan mo nga yung mga kamay mo, magaspang, kamay ng isang alipin. Ang recording ay nagpatuloy
Walang awa, walang tigil. Bawat salitang puno ng lason ay sunod-sunod na ibinato sa mukha ng lahat. Ang perpektong imahe ni Dalisay ay nagsimulang magkabitak-bitak sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Sa sinag, anong kalokohan to? Nanginginig niyang sabi. Sinubukang agawin ang mikropono. Ngunit hinawakan ni Sinag ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit na parang bakal. Hindi pa tapos ang sorpresa, mahal ko. Bulong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit. Muli siyang sumenyas kay Marco. Ang audio ay huminto. Ngunit isang malaking projector screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng charity ay biglang umilaw. At doon, sa harap ng lahat, ipinakita ang isang video. Isang video na kuha mula sa security camera sa kusina. Si Ina Hiraya, masayang nagluluto ng adobo. At pagkatapos, si Dalisay, na may ekspresyon ng sukdulan na pandidiri, ibinubuhos ang lahat ng laman nito sa basurahan. Isang malakas at kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Hindi na nakatiis si Dalisay. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyang gumuho. Itigil niyo yan. Di sigaw ni Havana. Ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi isang nakakabinging, sigaw ng isang nasusukol na hayop. Kasama yan sa palabas. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan niya ako. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Ang sandali kung saan ang dalawang landas ay maghihiwalay at isang desisyon ang babago sa lahat magpakailanman. Ang huling tanong ay binitawan. Ang huling sagot ay magiging isang hatol. Ito ang 10 kabanata. Piliin mo. Ako o ang ina mo. The background noise of the party is gone, replaced by a tense, heavy silence. Ang sigaw ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang sigaw ng desperasyon. Sinubukan niyang tumawa. Isang tawang pilit at baliw. Hindi ba't magaling? Isang presentasyon para ipakita kung gaano kahirap ang sitwasyon kapag may kasama kang may sakit sa pag-iisip sa bahay. Isang awareness campaign. Ngunit walang sino man ang naniwala sa kanya. Ang mga mata ng mga bisita ay hindi na puno ng paghanga, kundi ng pagkutya at pagkamuhi. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Ang kanyang mga kaibigan ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Hindi yan totoo, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Kinuha niya ang cellphone ni Luz mula sa kanyang bulsa at ikinonekta ito sa sound system. Kung ganoon, ano naman ang tawag mo dito? At muling umalingaw-ngaw ang boses ni Dalisay. Sa pagkakataong ito, ang boses niya mula sa usapan nila ng doktor. Kailangan nang matanggal ang pabigat na yan sa bahay na to. Iyon na ang huling pako sa kabaong, ang ebidensya ng isang masamang balak. Ang plano na itapon ng ina ni Sinag ay nailantad sa lahat. Nawala na ang lahat ng kulay sa mukha ni Dalisay. Wala na siyang lusot, wala nang pagkukunwari. Ang magandang anghel ay tuluyan ng naglaho at ang natira na lamang ay isang demonyong nasukol. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkapahiya. Tinalikuran niya ang mga tao. Ang buong atensyon niya ay nakaisinag na lamang. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay isang nanginginig na bulong na sila lang ang nakakaririnig. Bakit mo ginawa to sa akin, Sinag? Sinira mo ako. Hindi kita sinira, sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ikaw ang sumira sa lahat. Isang tawa, isang mapait at walang kasiyahang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Bigla niyang itinaas ang kanyang mukha. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng isang mapanghamong tingin. Ganoon pala ha? Sabi niya,
Itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat. Kung ganoon, pumili ka, Sinag. Itinuro niya ang kanyang sarili, ang kanyang daliri, na may kumikinang na diamanteng singsing. Ako, ang asawa mo, ang buhay na ito, ang karangyaan, ang respeto, ang lahat ng pinaghirapan natin. Pagkatapos, itinuro niya ang direksyon ng hagdanan, patungo sa silid kung nasaan ang kanyang ina. O ang matandang yan, ang matandang pabigat na walang ibang ginawa, kundi maging anino ng kahirapan mo. Piliin mo, Sinag. Ngayon din, sa harap nilang lahat. Ako o ang ina mo. Ang ultimatum ay binitiwan. Isang tanong na walang balikan. Ang buong bulwagan ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng paghinga ay tila huminto. Lahat ay nag-aabang. Tinitigan ni Sinag si Dalisay. Sa isang sandali, nakita niya ang lahat. Ang babaeng minahal niya, ang mga pangarap na binuo nila, ang mga pangakong sinumpaan nila. Ngunit ang lahat ng iyon ay natabunan na ng mga kasinungalingan, ng kalupitan, ng isang pusong naging bato. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inangat ang mikropono sa kanyang bibig. Tumingin siya sa mga mata ng bawat isang taong naroroon at sa wakas, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Dalisay. Pinipili ko ang nanay ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito'y malinaw, matatag at buo. Bawat salita ay isang hatol. Pinipili ko ang dignidad, pinipili ko ang katotohanan, at higit sa lahat, pinipili ko ang tunay na pagmamahal. Isang kolektibong paghinga ang kumawala sa mga manonood. Ang mukha ni Dalisay ay nagmistulang isang maskarang gumuho. Lumingon si Sinag sa dalawang security guard na nakatayo malapit sa pinto. Ilabas niyo siya. Hindi! Hindi mo to magagawa sa akin. Sigaw ni Dalisay habang papalapit ang mga gwardiya. Pag-aari ko rin ang bahay na to. Asawa mo ako. Hindi na ngayon. Malamig na sagot ni Sinag. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Dalisay palabas, patuloy itong nagsisigaw at nagmumura. Ang kanyang magandang gown ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos ay nasira. Ang reyna ay kinaladkad palabas ng kanyang sariling palasyo. Hinubaran ng korona at kapangyarihan. Naiwan si Sinag na mag-isang nakatayo sa entablado. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Nag-iiwan ng mga bulungan at awa. Ngunit wala na siyang pakialam sa kanila. Habang ang malaking pinto sa harap ay sumara ng malakas sa likuran ni Dalisay, naramdaman ni Sinag ang isang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Tapos na. At sa katahimikang yon lumingon siya. At doon, sa tuktok ng hagdanan, nakita niya ito. Ang kanyang ina, si Ina Hiraya, nakatayo, inaalalayan ni Luz. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon mga luha ng pighati, iyon ay mga luha ng pasasalamat. Pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw. Pagkatapos ng pinakamatinding sakit, mayroong paghilom. At sa isang yakap, ang lahat ng sugat, gaano man kalalim, ay maaaring magsimulang maghilom. Ito ang ika-11 kabanata, ang yakap ng paghilom. The background sound is complete silence, emphasizing the intimacy of the moment. Hindi pinansin ni Sinag ang mga natitirang bisita na nagmamadaling umalis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tsismis at pagkabigla. Hindi niya pinansin ang magulong bulwagan, ang mga pagkain na hindi nagalaw. Ang mga palamuting na ngayon ay tila isang paalala ng isang malaking kasinungalingan. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nakatayo sa tuktok ng hagdanan, ang kanyang ina, ang kanyang kanlungan, ang dahilan ng lahat. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado. Bawat hakbang niya palayo sa entablado ng paghuhukom ay isang hakbang palapit sa kapatawaran.
Bawat hakbang ay isang pagtalikod sa isang buhay na peke at isang pagyakap sa nag-iisang katotohanan sa kanyang buhay. Nang makarating siya sa paanan ng hagdanan, nagsimula siyang umakyat. Hindi niya inalis ang kanyang tingin mula sa mga mata ng ina. Mga matang ngayon ay malayang nagpapaagos ng mga luha. Si Ina Hiraya na inaalalayan ni Luz ay dahan-dahan ding bumaba. Sa gitna ng engrandeng hagdanan, sa ilalim ng isang nagliliwanag na chandelier, sila ay nagtagpo. Walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Hinawakan ni Sinag ang mga kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na magaspang at may kalyo. Ang mga kamay na nagtrabaho para sa kanyang kinabukasan. Ang mga kamay na ipinahiya ng kanyang asawa. Dahan-dahan, iniluhod niya ang kanyang isang tuhod sa malamig na marmol na sahig. Pagkatapos ay ang isa pa, hanggang sa siya ay tuluyang nakaluhod sa harap ng kanyang ina. Iniyuko niya ang kanyang ulo, ipinatong ang kanyang noo sa mga kamay nito. At doon, ang lahat ng lakas, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagpipigil na kanyang inipon sa mga nagdaang araw ay biglang gumuho. Humagulgol siya, isang iyak na hindi niya pa naranasan, isang iyak ng isang anak na humihingi ng tawad, isang iyak ng isang lalaking nagsisisi sa kanyang pagkabulag. Nay, Nay, patawarin niyo po ako, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay basag na basag. Patawarin niyo po ako, dahil hindi ko po kayo naprotektahan. Patawad po kung hinayaan kong saktan kanila. Sa sarili ko pong pamamahay, patawad, Nay. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Ina Hiraya sa kanyang buhok. Ang haplos na yon, ang pamilyar na haplos na gamot sa lahat ng kanyang sugat noong bata pa siya, ang mas lalong nagpaiyak sa kanya. Shh, anak, sabi ni Ina Hiraya. Ang boses ay puno ng pagmamahal na walang kapantay. Wala kang kasalanan, Sinag. Wala. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang mukha. Pinunasan nito ang kanyang mga luha gamit ang sarili nitong mga kamay. Huwag kang humingi ng tawad, anak. Ang mahalaga, nagising ka na. Ang mahalaga, bumalik na ang sinag ko. Tumayo si Sinag at niyakap ang kanyang ina ng napakahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat. Niyakap niya ito na para bang ayaw na niya itong pakawalan pa, na para bang sa yakap na yon ay mabubura niya ang lahat ng sakit na idinulot ng mundo sa kanya. Sa kanilang likuran, si Luz ay tahimik na umiiyak, ngunit ang kanyang mga luha ay mga luha ng kaligayahan. Ang hustisya para sa kanyang ina at para kay Ina Hiraya ay sa wakas nakamit na. Lumingon si Sinag kay Luz. Hindi pa rin binibitawan ang kanyang ina. Luz, sabi niya, ang kanyang boses ay taos-puso. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Utang ko sa iyo ang buhay ng ina ko. Mula ngayon, hindi ka na namin katulong. Pamilya ka na namin. Inalalaya ni Sinag ang kanyang ina pababa ng hagdanan. Dinala niya ito sa malaking sala, kung saan ang entablado ay nakatayo pa rin. Ngunit hindi na ito isang lugar ng paghuhukom. Iginya niya ang kanyang ina patungo sa pinakamalambot na sopa, ang mismong sopa kung saan dati ay pinagbabawalan siyang umupo ni Dalisay. Maupo po kayo, Nay, sabi niya. Ito po ang tahanan ninyo. Mula ngayon, kayo na po ang reyna dito. Isang linggo ang lumipas. Ang mansyon ay naging tahimik. Dumating ang isang sulat mula sa abogado ni Dalisay. Isang petisyon para sa annulment. Nakahinga ng maluwag si Sinag. Ang bawat kwento ay may katapusan, ngunit ang bawat katapusan ay isa ring panibagong simula. Isang pagkakataon upang muling buuin ang mga nasira at hanapin ang liwanag pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ating tunghayan ang huling kabanata ng kanilang kwento. Ang bagong sinag. The background sound is of gentle birds chirping and a soft breeze. 6 na buwan ang lumipas
Ang malaki at malamig na mansyon sa Luntian Paraiso Village ay isa na lamang alaala. Ibinenta ito ni Sinag kasama ang lahat ng weiblas at palamuti na sumisimbolo sa isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Sa huling pagkakataon na tinapakan niya ang lugar na yon, wala siyang naramdamang panghihinayang, tanging gaan ng loob. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang katamtamang laking bahay sa isang tahimik na subdibisyon sa Tagaytay. Ang bahay ay may malawak na hardin sa harap, puno ng mga bulaklak na rosas, sampagwita at gumamela. Ang simoy ng hangin ay sariwa, at ang tanawin ng bulkang Taal sa di kalayuan ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Walang pag-aatubili. Pinirmahan ni Sinag ang mga papeles ng annulment sa ibabaw ng isang simpleng mesang kahoy. Ang pirma na yon ay hindi lang isang legal na kilos, ito ay isang ritual. Ang huling pagputol sa ugnayan na muntik nang sumira sa kanya at sa kanyang ina. Nang matapos, ngumiti siya sa kanyang abogado, nagpasalamat at hinatid ito sa pinto. Pagbalik niya sa kusina, naamoy niya ang isang pamilyar na samyo. Ang samyo ng ginigisang bawang, sibuyas, at ang pinaghalong tamis at alat ng toyo at suka. Naabutan niya ang kanyang ina, si Ina Hiraya, na masayang nagluluto ng kanyang paboritong adobo. Ang mukha nito ay hindi na maputla at malungkot. Mayroon na itong kulay, at ang mga mata nito ay muling kumikinang. Mukhang masarap yan, Nay, bati ni Sinag, sabay yakap sa ina mula sa likuran. Natawa ng mahina si Ina Hiraya. Naku, ikaw talagang bata ka. Siyempre, paborito mo ito eh. Halika, tikman mo kung tama na ang timpla. Kumuha si Sinag ng kutsara at humigop ng kaunting sabaw. Ang lasang iyon, ang lasa ng kanyang kabataan, ng pag-aruga, ng walang kapantay na pagmamahal. Perpekto. Sobra pa po sa perpekto, Nay, sabi niya. Habang inihahanda nila ang hapagkainan, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pinto. Tita, Sir Sinag, heto na po ang mga pinamili ko. Pumasok si Luz. Hindi na suot ang uniforme ng isang kasambahay, kundi isang simpleng bestida. Dala-dala niya ang isang bayong na puno ng sariwang gulay. Ayaw na sanang pagtrabahuhin ni Sinag si Luz, ngunit nagpumilit ito na manatili at tumulong sa kanila, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang tunay na kapamilya. Ang kanilang mga araw ay naging simple, ngunit puno ng tunay na kaligayahan. Sa umaga, magkasama silang nagkakape habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Sa hapon, tutulungan ni Sinag ang kanyang ina sa hardin. Ang kanilang mga kamay ay parehong may lupa. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala na magdudulot sa kanya ng ganitong kagalakan. Isang hapon, habang sila'y nakaupo sa beranda, nagbuklat muli sila ng mga lumang litrato. Nay, ano po ang pinakamasayang alaala ninyo? Biglang tanong ni Sinag. Ngumiti si Ina Hiraya, ang tingin ay malayo. Marami, anak. Bawat araw na kasama ka ay masaya. Pero siguro, ang pinakamasaya ay ngayon. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon, dahil nakikita kitang masaya sa kung sino ka talaga, hindi sa kung ano ang mayroon ka. Nakikita kitang malaya at iyon lang ang pangarap ng bawat ina para sa kanyang anak. Nang papalubog na ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Inabutan ni Sinag ng isang mainit na kumot ang kanyang ina na nakaupo sa silyang tumba-tumba. Umupo siya sa sahig sa tabi nito. Isinandal ang kanyang ulo sa mga tuhod nito. Tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya, hinaplos ni Ina Hiraya ang kanyang buhok. Salamat anak, bulong nito. Para saan po, Nay? Salamat dahil ibinalik mo ang liwanag sa buhay ko. Tumingala si Sinag sa kanyang ina. Ang huling sinag ng araw ay tumatama sa mukha nito na nagbibigay dito ng isang halos banal na anyo. Kayo po ang liwanag, Nay, sagot niya.
kayo po ang aking sinag at sa ilalim ng papalubog na araw, sa kanilang bagong tahanan, ang mag-ina ay tahimik na magkasama, ang kanilang mga puso ay payapa at buo. Ang tunay na paraiso ay hindi isang mansyon na puno ng ginto, kundi isang tahanan na puno ng pag-ibig. At sa wakas, si Sinag, kasama ang kanyang ina, ay tunay nang nakauwi. At dito nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni na Sinag at Ina Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang mga salita, kasama rin ninyo akong nakaramdam ng pighati, ng galit at sa huli, ng matamis na tagumpay at kapayapaan na natagpuan ng ating mga bida. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa ating lahat. Ito ay isang paalala sa walang kapantay na lakas ng pagmamahal ng isang ina, sa tapang na kailangan upang piliin ang tama kaysa sa komportable, at sa katotohanang ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kinang ng anumang mansyon, kundi sa init ng yakap ng isang pamilyang buo at nagmamahalan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring ibahagi po ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat isa po sa inyong mensahe ay aming binabasa at lubos na pinahahalagahan. Muli, maraming salamat po. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa aming mga salita. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento.